Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, tumaas sa 2.16 milyon noong Enero. Pagbagsak ng fighter jet habang nasa combat operation, kabilang sa iniimbestigahan. Department of Education, pinayuhan ng mga paaralang mag-adjust ng schedule sa gitna ng matinding init. Sa MBC TV correspondents, sospek sa pagpatay sa isang babae na nahukay sa Davao del Norte, natukoy na ng PNP. Sa MBC TV Sports, LeBron James, unang NBA player na umabot sa 50,000 points. At sa Showbiz Spotted, aplikasyon para sa Binibining Pilipinas 2025, simula na! Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Sa halip na bagong simula sa pagsalubong ng taong 2025, problemado ang mga Pilipino kasunod ng pagsipa ng unemployment rate sa bansa nitong Enero. Sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA, malaking itinaas nito kumpara sa porsyento noong Disyembre ng nakaraang taong 2024. Una sa balitang yan, si Rovic Manuel. Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong unemployed o walang trabaho sa unang buwan pa lamang ng 2025. Ito ang iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA base sa resulta ng Labor Force Survey kung saan tumaas sa 4.3% o katumbas ng kabuuang 2.16 milyong Pinoy ang walang trabaho o negosyo. Bagamat kapareho lamang nito ang porsyentong naitala noong Enero rin ng nakaraang taon, mas mataas naman ito kung ikukumpara noong Disyembre 2024 na may 3.1% rate o katumbas ng 1.63 milyong unemployed na Pinoy. Tumaas rin ang underemployment rate sa 13.3% mula sa 10.9% noong mga nakaraang buwan. May kabuuan itong bilang na 6.47 milyong underemployed individuals o yung mga manggagawang nagnanais pang dagdagan ang oras ng kanilang trabaho. Kaugnay nito, bumaba naman ang employment rate sa 95.7% nitong Enero kumpara sa 96.9% na naitala sa mga nakalipas na buwan. Katumbas ito ng 48.49 milyong Pilipino na may trabaho na mas mababa sa 50.19 milyong Pinoy nitong Disyembre ng 2024. Sa ulat ng PSA, service sector pa rin ang nagdomina sa labor market nitong Enero ng taon pagdating sa dami ng bilang na employed na may 61.6% na sinunda naman ng agriculture at industry sector. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Iniimbestigahan ng Philippine Air Force ang totoong dahilan sa pagbagsak ng dalawang fighter jet o ng isang fighter jet habang nagsasagawa ng isang combat operation. Maliban kasi sa human o mechanical error, hindi rin inaalis ang posibilidad na ito ay inatake ng mga rebelde. Narito ang ulat ni Kyle Bulyas. Kabilang sa tinitignang dahilan ng pagbagsak ng dalawang fighter jet ng Philippine Air Force ay ang pag-atake ng mga hinihinalang communist terrorist group sa bahagi ng Bukidnon. Ayon kay Air Force spokesperson Colonel Bon Castillo, lahat ng anggulo ay kanilang iniimbestigahan sa naturang insidente kung saan nasawi ang dalawang piloto. Kabilang din dito ang posibleng problema sa makina ng FA-50 fighter jets, human error o dahil sa sama ng panahon gayong gabi isinagawa ang tactical operation nang mawala ang dalawang eroplano. Sa ngayon, suspendido muna ang operasyon ng 11 natitirang FA-50s habang sinisiyasat ang dahilan ng pagkamatay ng dalawang piloto. And sir, it may take a few days or a week
or more than a week, but ang sisiguraduhin po natin is gagawin din po natin, despite being it a thorough investigation, sisiguraduhin po natin na bibilisan natin kasi kailangan ho talaga natin maliftin yung grounding nitong FA-50 fleet natin dahil kailangan po natin talaga siya sa ating mga operations, lalo na for territorial defense, lalo na critical po ang ating binabantayan sa West Philippine Sea at sa ating buong archipelago. At the same time, yung patuloy na pangangailangan din po na support ng ating ground forces. Una nang sinabi ni Castillo na malaki ang magiging epekto sa pagbabantay sa teritoryo ng bansa hanggang sa exclusive economic zone ang naturang grounded operation. Sinabi naman ng Air Force na mayroon pa silang iba't ibang klase ng air assets na magagamit sa maritime patrols at surface attack. Sa ngayon, tiniyak ng Air Force na buo at tuloy-tuloy ang kanilang suporta sa pangangailangan ng mga naiwang pamilya ng mga nasawing piloto. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tatlo patay sa sunog sa Barangay Concepcion 1, Marikina at ihahatid yan sa atin live ni Edniel Parosa. Edniel, go ahead. Patay itong 3 kataong natrap sa loob ng nasunog residential area sa bahagi ng Barangay Concepcion 1 sa lungsod ng Marikina. Ito ang kinumpirma ng Marikina City Rescue 161 matapos lamunin ng apoy ang 8 bahay na nagkakanlong sa 11 pamilya o katumpas ng 55 individual. Sumiklab ang sunog pasado alas 8 pa ng umaga at naapula rin bago mag alas 10 na tumas o umabot lamang ito sa unang alarma. Pero bandang alas 11 na nahugot ang nakatawang hindi pa pinangangalanan ngayon ng otoridad. Update sa City of Marikina. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa, live from Marikina City. Samantalas, mas maliwanag at mas mainit pa sa sikat ng araw ang problema ng mga pampublikong paaralan sa bansa. Paniwala ng isang kongresista sa sunod-sunod na suspensyon ng klase dahil sa mataas na heat index, isa rin itong senyales ng kapabayaan sa infrastruktura ng ating mga eskwela. Nagbabalita si Milky Regunan. Nagiging taon-taon ang suspensyon ng mga klase dahil sa matinding init ng panahon. Nang ibig sabihin lang, hindi nabibigyan ng solusyon ang problema sa mga pampublikong paaralan. Muling inulit ni House Deputy Minority Leader Franz Castro ang pangailangang ipatupad na ang pagbabalik ng June to March school calendar. Anya ang suspensyon ng klase dahil sa matinding init ay resulta ng dekada ng kapabayaan ng gobyerno para sa public school infrastructure. Ayon kay Castro, mistulang virtual oven, ang mga classroom at hindi lang init ang problema, kundi ang kawalan ng sapat na pasilidad para maprotektahan ang ating mga mag-aaral at guro sa gitna ng climate crisis. Ang sobrang init na nagre-resulta ng class suspension ay patunay na hindi nare-resolba ang mga problema gaya ng classroom shortages, inadequate ventilation at kakulangan ng health facilities. Gate ni Castro, hindi na maaring ipagpaliban pa ang pagpapatupad ng mga hakbang para masiguro ang kaligtasan at kalusugan ng ating mga mag-aaral at mga guro. Sa datos, sinabi ni Castro, 250,000 ang classroom shortage at dapat tiyakin ang proper ventilation systems bawat paaralan nilagyan ng mga clinic na merong nakatalagang trained health personnel. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa gitna ng matinding init ng panahon, Department of Education o DepEd na mismo ang nanawagan sa mga eskwelahan na magpatupad ng adjusted class schedule. Kabilang dito ang mungkahi na iurong at iusod ang pasok ng mga estudyante bilang pag-iwas sa katirikan ng araw. Ang mga detalye alamin sa report, nagbabalik si Edniel Parosa. Kung mga magulang ang tatanungin, paborang marami na magpatupad ng adjusted na oras ng klase mga paaralan. Sa pag-ikot ng DZRH News sa Pasig City, pare-pareho nilang sinabi na tulong ito sa pagtutok ng mga bata sa eskwela sa gitna ng tumitinding init ng panahon. Gayon din, mailan namang nagpahayag ng kaunting agam-agam sakaling malate o gabihin ang uwi ng mga bata. Kasi para din po yun sa mga bata kasi kung sobrang init, hindi rin po sila makakapagpunta sa pag-aaral. Bata hindi makakonsentrate sa pag-aaral niya eh. Laging inaano yung init eh. So
Oo, pero wag naman yung sobrang gabi kasi siyempre yung mga estudyante kailangan nila yung wag gagabi kasi maraming mga babae na nawawala. Para lang mag-ingat, no? O para lang mag-ingat. Reaksyon ito ng mga guardian sa kalatas na inilabas ng Kagawaran sa Edukasyon na pumapayag sa mga eskwelahang mag-adjust ng pasok sa gitna ng mataas na heat index. Ayon kay Secretary Sani Angara, pwedeng iurong ng mga paaralan ang kani-kanilang klase mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga at alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ang pagitan, kasagsagan ng tirik ng araw, pwede namang magpatupad ng asynchronous classes sa mga school. Dumistansya si Angara sa class suspension na nasa jurisdiction na umano ng lokal na pamahalaan at pinuno ng mga paaralan. Sa ngayon, kanya-kanyang diskarte ang mga LGU sa deklarasyon ng walang pasok o kanselasyon ng face-to-face classes dahil sa damang init ng panahon. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nag-init ang ulo ni Senator Sherwin Gatchalian at tinawag na bobo ang mga tauhan ng Bureau of Immigration dahil sa palpak na pag-asikaso sa deportation ng POGO workers. Napag-alaman kasi na sila rin mismo ang pinag-asikaso ng kanilang flight dahilan para magkaroon ang mga ito ng pagkakataong makatakas. Ang maanghang na pahayag ng senador tinutukan ni Raymond Dadpaas. Hindi na din nakapagpigil si Senador Sherwin Gatchalian at tinawag na bobo ang mga taga-Bureau of Immigration sa maling pagproseso ng deportation sa mga sangkot sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ito ay kasunod ng report ng mga deportee ang nagbabayad ng kanilang plane ticket at sila din ang namimili ng flight na sasakyan na may layover at hindi na sila uuwi ng China. Ayon kay Gatchalian, alam ng mga taga-POGO na may parusang naghihintay sa kanila pag pinauwi sa China kaya tatakas at tatakas ang mga ito kapag nabigyan ng pagkakataon. Dapat ang biyahe ng mga ito ay direct flight mula sa Pilipinas papuntang Beijing at hindi nadadaan sa iba pang bansa o syudad. Hindi umano maaring mga tuwiran ng BI o Bureau of Immigration na wala silang pondo para sa deportation. May pondo ang mga ito na ibinigay ng Kongreso para magamit sa pagpapauwi sa mga naaaresto sa POGO operation. Sa katunayan, sabi ni Gatchalian ay dinagdagan ang kanilang pondo kasama ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK-CC na nagsasagawa ng mga raid. Una nito'y kinwestiyon ni Senador Risa Ontiveros ang paraan ng deportation ng BI sa mga sangkot sa POGO. 3 kilalang boss sa POGO ang hindi nakarating sa China dahil pinayagan ng BI na sila ang bumili ng tiket sa eroplano at nagkaroon ng layover sa Hong Kong at doon na sila nawala. Hindi tama na ang magbabayad i-deport yung mga deportees. Dahil sila nga yung nahuli natin, sila yung mga may sala, pero sila pa yung bibili ng ticket para makaalis sa atin dito. Obviously, gagawa sila ng paraan para makatakas, no? Kung nangyari nga yung stopover at hindi sila nahuli, kasalanan natin yan at parang kabobohan natin yan kung pinayagan natin na bumaba sila doon at tumakas. Dahil ang tendency talaga, tatakas at tatakas sila eh. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, #ScoringKing na ang tinaguriang King James ng NBA na si LeBron James. Yan ay matapos niyang kilalanin bilang kauna-unahang manlalaro na nakapagtala ng kabuang 50,000 points sa naturang liga. Ang pag-ukit ni LeBron ng bagong kasaysayan, tinutukan ni Matchpoint Millie Borja. Muling nag-ukit ng kasaysayan ng basketball star na si LeBron James matapos lampasan ang 50,000 combined career points sa kanyang NBA career. Nagmarka ng kasaysayan si LeBron matapos magpasok ng isang 3-pointer sa unang quarter ng laban ng Los Angeles Lakers kontra New Orleans Pelicans nitong Martes. Ang 40-year-old superstar ang kasalukuyang may hawak ng NBA all-time scoring record na may 41,840 points sa regular season at 8,162 sa playoffs.
para sa kabuang 50,002 points na patuloy pang nadadagdagan. Bago ang laban nitong Martes, nag-average ang Lakers star ng 24.8 points per game. Noong Pebrero, nagtala siya ng 29.3 points per game, kung saan pinangalanan siyang Western Conference Player of the Month, ang ika-47 beses na natanggap niya ang nasabing pagkilala. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. Bumagsak na tulay sa Isabela, hindi pa na ito turn over sa gobyerno. Sa MBC TV Global, China pumalag sa dagdag taripa ng Estados Unidos. Sa Showbiz Spotted, kauna-unahang K-pop Academy sa Southeast Asia bubuksan sa Singapore. At sa Hoy, bawal yan, parusa laban sa sangla, tira modus. Alamin. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, hindi pa ganap na ito-turn over sa pamahalaan ng bumagsak na tulay sa Isabela. Itong sinabi ni Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan sa panayam ng DZRH matapos ang pagbagsak ng bahagi ng tulay noong isang linggo. Ayon kay Bonoan, under warranty period pa ang Santa Maria Cabagan Bridge at iniimbestigahan pa rin ang sanhi ng pagbagsak nito. Hindi lang iisa yan, Jerry. Oo. May convoy sila, may convoy ng truck na Naku tumaan. Yung isa nakadaan naman, nakadaan. Kaya lang yung sumusunod, baka masyadong malapit na exacerbate yung load, na concentrate yung load in one segment. Kaya yun ang nangyari. Sa kaugnay na balita, personal na tinungo ni Pangulong Bongbong Marcos ang Isabela upang inspeksyonin ang bumigay na tulay na nagkokonekta sa Cabagan at Santa Maria. Ayon sa Pangulo, disenyo mismo ng tulay ang isa sa mga naging problema sa nangyaring insidente. Ang buong detalye ihahatid live ni Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Cabagan, Santa Maria Bridge na bumagsak matapos dumaan ang tatlong umano'y overloaded na dump trucks. Kasama ni Pangulong Marcos sa ginawang inspeksyon, sina DPWH Secretary Manuel Bonoan at Isabela Governor Rodito Albano. Sa ambush interview, sinabi ng Pangulo na mali ang disenyo ng tulay. Dapat daw kasi ay suspension bridge ito o nakasabit at suportado ng kable, pero hindi ganon ang kinalabasan. Narito si Pangulong Marcos. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Tapos yung pag-anchor nung support, tignan ninyo, doon lang sa baba. Dapat sa taas yan hanggang sa taas para hanggang sa taas para yung buong ito ang nagsusupport sa kanya. Yan yung bakal na nakikita ninyo at saka yung semento. Yan lang ang nagsusupport doon sa buong tulay. So mahina talaga ang design dito. Hindi natin. Binanggit rin ito na dapat ay 1.8 billion pesos ang halaga ng proyekto pero binawasan at ginawang mas mababa sa 1 bilyong piso lamang. Umabot niya sa 1.2 billion pesos dahil noong ginagawa ay may nakitang gumagalaw kaya nag-refit. Sinundan naman niya ng contractor ang disenyo pero dahil nga may problema ang design, mali ang specification. Narito muli si Pangulong Marcos. Ang puno nito, design flaw. It is a design flaw. Mali yung design. Ang history kasi nito, dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan to under 1 billion para makamura. Ayan, inayos ngayon, ginawa ngayon yung detailed design. Design is really weak. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, ang tulay ay 44 tons lang, kaya hindi talaga nito kakayanin ang bigat ng tatlong dump trucks na dumaan kaya bumigay ang tulay. Tiniyak ng Pangulo na mananagot ang mga nasa likod ng kapalpakan, pero sa ngayon ay uunahin na muna niya ang pagpapagawa sa natirang tulay. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Miss Leth Narciso. Sa ating ulat panahon, ngayong araw ng Huwebes, nagbabalik sa posibleng huling pagkakataon ang mahinang bugso ng amihan sa extreme northern Luzon. Asahang magdadala ito ng mahihinang pag-ambon sa Batanes, habang mainit na easterlies pa rin ang umiiral sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. At siya namang magpapaulan din sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Sa pagtaya ng pag-asa, posibleng maitala ang pinakamataas at delikadong heat index ngayong araw sa San Jose Occidental, Mindoro, sa init na pwedeng pumalo sa 42 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, inaasahang aakyat sa 40 degrees Celsius ang heat index. Pinag-iingat pa rin ang lahat sa paglabas ng bahay sa katirikan ng araw, lalo ngayong tanghali. Samantala, tinataya rin magbabalik ang shear line at magdadala ng mga pag-ulan sa Cagayan at Central Luzon sa pagpasok ng weekend. Samantala, inilaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang buwan ng Mayo bilang Ease of Doing Business Month, kung saan ibabalangkas ang mga inisyatiba na magpapadali sa buhay ng mga Pilipino sa iba't ibang government transactions. Narito ang report ni Dustin Bayog. Pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang proklamasyon na gawing Ease of Business Month o EODB ang buwan ng Mayo kada taon. Sa pinirmahang Proclamation 818, inaatasan ng Anti-Red Tape Authority o ARTA na manguna sa pagbuo ng mga programa, aktibidad at mga proyekto sa naturang selebrasyon. Layunin nito na mas mapalakas ang paghatid ng serbisyo ng pamahalaan, bumuo ng isang business-friendly environment at pag-usayan ng mga prosesong pambyurokrasya. Bahagi ng proklamasyon ang pagsiguro sa mga government-owned at controlled corporations o GOCCs at local government unit na makipag-ugnayan sa ARTA para sa implementasyon at inikayat naman ng pribadong sektor na makisa rin dito. Sa ilalim ng Republic Act 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act, mas pinasimple at pinabilis na ang transaksyon sa pag-renew o pagbigay ng lisensya sa mga negosyo at investors at iba pang transaksyon upang maiwasan ng korupsyon at ang red tape. At base sa Anti-Red Tape Act, ang ARTA ang siyang may mandato upang masigurong tumatalima ang bawat opisina ng pamahalaan at gumawa ng mga programa upang masiguro ang pagpapaganda ng operasyon ng mga negosyo sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, usap-usapan ngayon ang isang di pinangalanang kongresista na di umano'y nahuli na kasama ang kalaguyo nito na isa raw na TV talent. Ang misis ng mambabatas na isang konsehala isinuplong ang kalokohan ng asawa nito sa Quezon City Police District. Naritong balita ni Val Gonzalez. Formal na dumulog sa Quezon City Police District Station 16 ang babaeng konsihala ng Lungsod Quezon para magpatulong na makakuha ng mga ebidensya laban sa kanyang mister na nahuli nitong kasama ang lover na TV talent. Batay sa isang pahinang letter request ng Pasong Tamo Police Station, hinihiling ng pulisya sa management ng kilalang subdivision sa barangay Greater Lagro, Quezon City na magbigay ng kuha ng CCTV sa nangyari na isang kaso ng concubinage o pakikiapid sa ibang babae. Nakasad sa pahayag ng konsihala na nangyaring insidente noong alas 6 ng gabi ng February 24, 2025. Ayon sa police report na may petsang February 27, nakasakay ng kanyang light blue SUV na walang plaka ang 48 anyos na congressman nang pumasok sa subdivision at pumaba sa tapat ng unit kung saan nakatira ang TV talent na ayon kay konsihala ay lover ng kanyang mister. Sa report ng City Councilor, sinundan daw niya ang kanyang mister sa lugar. Nakitang-kita niya nang dumating at pumasok sa nabanggit na unit pero nang kanya nang tawagin na hindi na nagpakita pa si congressman. Sa letter request ng QCPD, hinihiling nito sa subdivision management na mabigyan sila ng kopya ng kuha ng CCTV camera sa lugar na makatutulong sa isinasagawa nilang investigasyon. Na nakasaad din sa sulat ng QCPD na ang pagtatago o pagkakait ng anumang mga record mula sa otoridad na maring magdulot ng pagharang o pagkaantala sa pagdakip sa isang suspect at sa investigasyon
at sa pag-uusig ng kasong kriminal ay may katapat na parusa batay na rin sa mga probisyong nasa ilalim ng Presidential Decree 1829 Obstruction of Justice at sa City Ordinance na nag-aatas ng paglalagay ng CCTV sa mga establishmento sa buong Quezon City. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasunod naman ng dagdag taripa na ipinataw ng Estados Unidos, agad itong ginantihan ng China. Habang nagpakumbaba naman si Ukrainian leader Volodymyr Zelensky na handa ito para sa isang peace deal kasama ang Russia. Ang mga una sa balita sa iba't ibang panig ng mundo, tinutukan ni James Galange. Pumalag na rin ang China sa nagaganap na trade war sa pagitan ng Amerika at Canada. Yan ay kasunod ng utos si Chinese President Xi Jinping na itaas na rin ng taripa ng 10 to 15% ang mga produkto na manggagaling sa Estados Unidos. Giit ng China, nakahanda daw umanong itong pumalag sa kahit anong uri ng digmaan na gustong ihain ng Amerika. Habang pagtitiyak rin ito na hindi sila lubos na maapektuhan bagkus masaasahan pa niya ang pagtaas ng kanilang ekonomiya ngayong taon. Ito na ang pinakamalakas na naging pahayag ng China sa Amerika simula nang maupo sa pwesto si Trump. Samantala, nakahanda na umanong makipagtulungan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Amerika kaugnay ng mineral deal para sa pagtatapos ng digmaan nito kontra Russia. Yan ay ayon sa post ni Zelensky sa X sa dating Twitter na handa na nitong ipagpatuloy ang negosasyon. Magugulit ang kamakailan lamang ay pansamantalang ipinahinto ni US President Donald Trump ang pagbibigay ng military aid sa Ukraine. Gayon din ang suporta sa pagbibigay ng intelligence sharing, dahilan para mailagay sa panganib ang puwersa ng nasabing bansa mula sa mga pag-atake na gagawin ng Russia. Habang wala pang komento ang kampo ni Trump hinggil dito. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news para sa mga aspiring K-pop star. Oh, partner Yuel. Pwede ba tayo dito? Ito na ang ating chance. Hindi, joke lang po. Dahil magkakaroon na ng kauna-unang K-pop Academy dito po sa Southeast Asia. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Showbiz Angel. Para sa mga nangangarap maging K-pop star, bubuksan sa Singapore ang kauna-unahang K-pop Academy sa Southeast Asia. Ang SM Universe ay subsidiary ng South Korean music powerhouse na SM Entertainment na siyang tahanan ng mga iconic K-pop group gaya ng Super Junior, Girls' Generation, EXO, SHINee at NCT. Ang mga papasok ay sasabak sa 21 linggong intensive training na nakafocus sa pag-develop ng skills sa singing, dancing, music production at overall stage presence ng mga magiging student. At sa last week ng training, sa campus ng SM Universe sa Seoul, dadalhin ang mga aspiring K-pop artist at doon magkakaalaman kung sinong top students na magkakaroon ng opportunity na makapag-audition sa South Korean entertainment agencies. Ang SM Universe Singapore campus ay nakatakda raw buksan sa June. Kabilang nga sa mga Pinoy na gumawa na ng pangalan sa K-pop scene ay sina Shanty ng Lapilus, ang all-Filipino global pop group na Horizon, gayon din sina Alicia Parmisano at Jelly Duncan ng Eunice at JL Gaspar ng all-time Hall of Famer o AHOF. Abangan sa aming pagbabalik 1,200 peso na national minimum wage dapat nang isabatas ayon sa isang senatorial aspirant. Sa MBC TV Sports venue ng AFC Asian Cup 2027, handa na ngayong buwan. At sa Showbiz Spotted panibagong edisyon ng Binibining Pilipinas, umarangkada na. Lahat ng yan at marami pang iba dito sa MBC TV Network News.
Kung mabibigyan ng pwesto sa Senado, isusulong ng Secretary General ng Kilusang Mayo 1 na si Ronald Adonis na maisabatas ang 1,200 peso na national minimum wage. Git pa nito, panahon na para maging independent ang ekonomiya ng bansa at hindi palaging umaasa sa ibang bansa. Ang Bakit Ikaw DZRH exclusive interview kay Adonis, tinutukan ni Wina Hesoro. Kinakailangang isabatas ang national minimum wage na katumbas ng 1,200 pesos sa Pilipinas. Isa ito sa iminumungkahi ni Secretary General ng Kilusang Mayo 1, Ronald Mangampo Adonis, para maresolbahan ang problema ng mga manggagawang Pilipino na kapos ang kita. Sa Bakit Ikaw series ng DZRH para sa midterm elections, sinabi ng tumatakbong senador na walang seryosong batas ngayon para i-address ang matagal ng problema ng mga manggagawa. Aniya, ang tanging natatanggap na mga manggagawa sa Metro Manila ay nagkakahalagang 645 pesos. Imbes umanong tawaging living wage ay nagiging libing na para sa mga Pilipino. Seryoso tayo na talagang itulak yung ma-realize ng mga manggagawang Pilipino yung constitutional rights na kalagay po sa ating constitution, right to living wage. Kailangan talagang isabatas yung national minimum wage na equivalent to 1,200 pesos. Pangalawa, kailangan talaga na ibasura yung contractualization. Kaya kami gigil talaga kami na i-repeal yung Article 106 to 109 ng ating Labor Code. Ayon pa sa tumatakbong senador, importanteng makapagpundar ng sariling ekonomiya ang gobyerno at hindi parating umaasa sa ekonomiya ng mga dayuhan. Seryosohin ng gobyerno yung pagpupundar nating sariling economy. Kasi otherwise, kung lagi lang tayo nakaasa sa ekonomiya ng dayuhan, nang invite lang tayo na investor, pagkakakitaan lang tayo, laging bagsak yung ating ekonomiya. Kaya foundation talaga dyan yung usapin ng land reform and national industrialization. Doon talaga kinakailangan seryosong mag-start para once and for all, ma-address unti-unti yung napakaraming nakakabit na problema sa mga manggagawang Pilipino at siyempre sa ordinaryong taong bayan. Samantala, iminumungkahi niya ring dapat magsimula sa mga local government unit ang pagtulong sa mga informal workers. Gusto niyang magkaroon o bigyan ng mga LGU ng sariling pwesto ang mga informal workers at simulan ring bigyan ng formal na trabaho. Dami ng informal workers ay resulta talaga yan ng kawalang trabaho sa ating bansa. Okay, ngayon ano mga kinakailangan gawin? Dapat siguraduhin sa LGU level na magkakaroon sila ng pwesto. No, magkakaroon sila ng pwesto at hindi sila basta-basta hinuhuli kasi yan yung mga yung mga kababayan natin na lumalaban ng patas. Ibigyan natin sila ng tamang lugar at kung magbabayad man ay yung abot kaya lang nila. Tas pangalawa, Sir Deo, dapat natin seryosohin unti-unti yung pagkakaroon ng formal job sa ating bansa para ma-absorb sila later on ng ating magkaroon sila ng regular job, magkaroon ng regular na kita para mabuhay naman ng matino. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ipinanawagan naman ng Trabaho Party List ang kaukulang suporta ng pamahalaan para sa proteksyon ng mga manggagawang Pilipino ngayong panahon na naman ng matinding tag-init. Nagbabalik si Edniel Parosa. Nanawagan ng Trabaho Party List sa gobyerno na isulong ang pangangalaga sa mga empleyado ngayong nagsisimula na ang tag-init. Ayon kay Attorney Michelle David Espiritu, tagapagsalita ng Trabaho Party List, mahalagang maalalayan ng pamahalaan ng mga manggagawang sa labas nagtatrabaho gaya ng mga tsuper, vendor, construction worker at iba pa. Sabi ni Espiritu, dapat bigyang prioridad ang mga pinaka-vulnerable ngayong nagbabala na ang Department of Health sa maaring sakit na dala ng mataas na heat index. Nakaapektado yung mga nagtatrabaho sa labas, no? Yun yung mga 3D jobs, no? Dangerous, dirty, and demanding jobs tulad ng mga drivers, construction workers, mga nagtitinda. Kaya yun yung mga kailangan isipin, no? I-prioritize sa ganitong mga panahon, no? Bukod dito, inihayag ng Trabaho Party List na dapat isulong ng gobyerno ang green initiatives gaya na lamang ng pag-shift ng Pilipinas sa renewable energy dahil sa mga epekto ng climate change. Suportado rin ng grupong labor advisories na inilabas ng Department of Labor and Employment sa mga employer na nagpapaalalang ingatan ang kanilang mga empleyado sa tag-init. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tukoy na ng pambansang pulisya ang sospek sa pagpatay sa isang babae na nahukay kamakailan sa Davao del Norte.
Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao del Norte. 4 na taon na nakalipas mula noong naiulat na nawawala ang isang 17 anyos na babae sa Tagum City, Davao del Norte noong Marso 4, 2020 at natagpuan kalansay noong Hulyo 14, 2024 sa tabi ng isang boarding house sa Purok 5, Barangay Apukon, Tagum City, Davao del Norte. Ibinunyag ni Police Lieutenant Colonel Wildemore Tio, hepe ng Tagum City Police Station, na naibalik ang kwento matapos nangyari ang pagpatay ng isang stepfather sa 14 na taong gulang na nilibing din bago ginahas at pinatay sa Panabo, Davao del Norte, at nagkataon ngayong natagpuan na ang mga buto ng biktimang si Arong. Dagdag pa ni Colonel Tio, noong mga oras na iyon ay kinumpirma ng ina na ang na-recover na gamit ay pagmamayari ng kanyang anak na si Queenie Grace Arong at ito ang huling suot ng biktima bago ito nawala. Samantala, kinumpirma rin ng may-ari ng boarding house na ang lubid na nakabit sa bangkay ng biktima ay ang lubid na ginagawa niyang sampayan at ang towel ay pag-aari ng suspek. Sa inilunsad na investigasyon, kinilala ang suspek na si alias J at isang photographer na sa kasalukuyan at large. Ito mano ang nag-alok sa biktima na maging modelo para dalhin sa Davao at Manila. Sa ngayon, ang mga otoridad ay patuloy pa rin ang paghahanap sa suspek na nagtatago at pinapabilis ang proseso ng arrest warrant. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagkakatagpo ng bumagsak na nawawalang F-50 fighter jet sa bahaging paanan ng Mount Kalatungan, Bukidnon, inaasahang tuloy-tuloy ang military operation laban sa mga komunistang grupo na mag-iisang buwan na umanong kinakaharap ng armed forces sa magubat na bahagi ng La Paz, Agusan del Sur, boundary ng Cabanglasan, Bukidnon. Ayon sa militar, nasa more or less 30 to 50 armed men ang kaengkwentro ng kanilang tropa sa nabanggit na lugar nitong March 4. At sa layuning maparalyze sumano ang depensa ng NPA, kinumpirma ni 403rd Infantry Brigade Commander Colonel Antonio Duluan Jr. na nag-request sumano sila ng air support na dumating naman at nakapag-bombing mission pa ang dalawa sa F-50 habang dito na nagkaaberya ang pangatlong F-50 na bumagsak at ikinasawi ng 2 piloto. Magugunitang matapos mapatay ang top leader ng CPP-NPA na si Myrna Solarte, batay sa mga report ng iba't ibang units ng Philippine Army sa lugar, nagtuloy-tuloy ang kanilang operation sa bahagi ng Caraga Region hanggang sa northern area. Maliban sa mga patuloy na lumalaban ng mga NPA kombatan sa Caraga at Cabanglasan, Bukidnon, 7 naman ang sumuko sa 9th First Infantry Brigade. Labis sa mga nagpapasalamat ang Philippine Army sa napakahalagang papel na ginagampanan ng Philippine Air Force kaugnay sa patuloy na kampanya laban sa mga kalaban ng Estado. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumataas ang bilang ng mga na-stroke na pasyente na ginagamot sa Tacloban City Hospital. Itong sinabi ni Tacloban City Hospital Chief Dr. Gloria Fabregas sa isang panayam. Ayon kay Dr. Fabregas na mabuti nilang may mga consultant o espesyalista na mga doktor para matulungan ang mga pasyente. Kaya para makaiwas sa stroke, kailangan ang mga bawat isa magdahan-dahan sa pagkakain ng matatabang pagkain, matatamis at maalat. Kailangan din may disiplina sa sarili, matulog ng saktong oras at mag-ehersisyo. Dahil kapag kulang sa tulog, ang tendency ng isang tao, magkalitin na nagiging contributory factors sa pag-i-stroke. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Air Strategtor Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patuloy ang pagpapaalala ng National Bureau of Investigation ukol sa iba't iba at bagong modus ng mga scammer sa panloloko. Isa na riyan ang sangla tira kung saan libo-libo ang natatangay ng mga ito mula sa iba't ibang tao. Kung ano ang parusang kakaharapin ng mga sangkot, alamin sa report na ito. Nagbabala ang National Bureau of Investigation o NBI ukol sa mga panibagong modus ng mga manloloko sa pamamagitan ng sanlatera scam. Dito, ginagamit umanong collateral ang isang property o bahay sa pagpapautang. Mangutang ang isang individual sa isa pa at ang kapalit, papayagan niya itong tumira sa isang property hanggang mabayaran nito ang kanyang utang at interes. Pero kapag nabigay na ang inutang na pera, ang nagpautang,
hindi umano makakalipat o makakatira sa isinanlang property dahil hindi naman pala ito pagmamay-ari ng nangutang. Kadalasan, hindi lang isang tao ang inuutangan at ini-scam ng mga gumagawa nito. Inaalok kasi nila ang bahay sa maraming tao, kaya limpak-limpak na salapi ang nakukuha rito. Ano nga ba ang sagutin sa batas ng mga sangkot sa sanglatira modus? Ang sinumang mapatunayang sangkot dito ay maaaring kumaharap sa syndicated estafa na nasa ilalim ng Presidential Decree No. 1689. Sa Section 1 ng nasabing kautusan, ang syndicated estafa ay anumang uri ng estafa na ikinokonsidera sa ilalim ng Article 315 at 316 ng Revised Penal Code. Ang karagdagang kondisyon dito ay dapat ginawa ito ng isang sindikato at kung ang perang kinolekta mula sa mga stockholder, miyembro ng bangko, kooperatiba at iba pang asosasyon ay napunta sa maling paggamit o mali ang pinaglaanan, mapapatawa ng panghabang buhay na parusa ang mapapatunayang guilty sa syndicated estafa. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng football, sasabak ang Philippine men's football team sa paparating na AFC Asian Cup 2027 qualifiers na gaganapin sa New Clark City sa Tarlac. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na maglalaro ang national team sa nasabing stadium. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Dahil sa patuloy na renovation ng Rizal Memorial Stadium, gaganapin ng Philippine Men's Football Team o PMNT ang kanilang unang home game sa AFC Asian Cup 2027 qualifiers sa New Clark City Stadium sa Capas, Tarlac. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na maglalaro ang national team sa nasabing stadium, bagamat nakapag-host na ito ng 2 laban sa Philippines Football League o PFL noong 2022. Ang paglalaro ng PMNT sa New Clark City ay dahil sa pagpapalit ng bagong artificial turf sa Rizal Memorial Stadium. Inaasahan na magkakaroon ng mga travel arrangement upang mapadali ang pagpunta ng mga taga-suporta dahil ang stadium ay may kalayuan sa Manila. At upang hikayatin ng mga manonood, mamimigay ang kupunan ng libreng upper box tickets. Sinimula ng Pilipinas ang kanilang kampanya para mag-qualify sa AFC Asian Cup 2027 matapos ang kanilang tagumpay sa ASEAN Mitsubishi Electric Cup, kung saan umabot sila sa semifinals sa unang pagkakataon mula noong 2018. Dahil kasama ang Asian Cup sa FIFA International Window, inaasahan na mas palalakasin ng overseas-based players ang PMNT. Kabilang na si Garrett Holtman na kasalukuyang naglalaro sa Germany. Makakaharap ng Pilipinas sa third and final round ng qualifiers ang Tajikistan at Timor-Leste, kung saan ang mga top teams sa bawat isa sa 6 na groups ay direktang papasok sa Asian Cup 2027. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng beauty pageants, tatanggap na ng aplikasyon ang pamunuan ng Binibining Pilipinas para sa mga nagnanais maging BBP Queens. Ngayong taon, ang ika-61st edition ng prestihiyosong pageant. Narito ang report ni Showbiz Angel. The search is on para sa susunod na Binibining Pilipinas Queens. Ito ang inanunsyo ng longest-running national beauty pageant sa kanilang social media account, kalakip ang link para ma-download ang application form. Maaari itong ipasa via email o personal na dalhin sa BPCI office sa Quezon City. Magunita na noong nakaraang taon, ipinagdiwang ng Binibining Pilipinas ang kanilang 60th anniversary, kung saan nagkaroon ng reunion ang higit 100 BBP Queens sa idinaos na Coronation Night. Kabilang nga sa mga dumalo ang 4 na Filipino Miss Universe winners na produkto ng Binibining Pilipinas na sina Gloria Diaz, Margie Moran, Pia Wurtzbach, at Catriona Gray. Ang tourism management graduate mula Abra na si Mirna Esguera ang reigning Binibining Pilipinas International. Samantala, ang deadline ng submission para sa mga nagnanais maging kandidata ng Binibining Pilipinas 2025 ay itinakda sa March 21. Para sa MBC TV Network News, ito po yung Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Huwebes.
Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po, si Miss Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.